Ang itututorial ko po sa inyo ay base na rin po doon sa pagbabaon ng mga hapon na kasama po yung truck. Paano po yan malulukit natin? Kung saan nakatapat, nasaan yung unahan o nasaan yung hulihan at nasaan yung gulong ay dapat meron na history yung lupa. Isa sa mga nakasaksi, kapag ang tunnel ay nilagyan ng truck, huwag po kayo magpo-forward para maabangan nyo po kung paano ko po ginagawa yung paglukit ng truck. Isang magandang araw po at magandang gabi sa ating lahat mga kababayan, mga ka-TH. Sana masubaybayan nyo po ang aking mga ginagawang tutorial para po ito sa pagpasok natin sa treasure. Kung ano man po ang aking munting kaalaman na aking ibabahagi ay sana makatulong po sa ating mga ka-TH upang magkaroon po kayo ng idea at pwede nyo pong i-apply sa inyo pong mga site. Ang mga ginagawa pong ito mga kababayan ay base sa aking mga naging karanasan at yung paano nagbaon ng mga hapon at ito'y nakaplano ay ganun ko pinag-aaralan kung ano yung mga pamamaraan sa pagbaon ng mga hapon ay dapat hanapin kung ano yung mga solusyon. Kung paano pinag-aaralan ng mga hapon ay dapat ganun din natin pag-aralan. Kung paano sila nagplano ay dapat ganun din natin pagpaplanuhan. Kung saan yung tamang spot at wag po tayong magmamadali na basta na lang huhukay. Kailangan po natin ng pag-aralan ang bawat marker na makikita po natin sa bato o nasa ibabaw ng lupa. Yan po ay tinatawag na directional. Ibig sabihin, nagtuturo pa po yan ng mga supporter marker na magtuturo po sa tamang spot. So mga kababayan, mga ka-TH, ang itututorial ko po sa inyo ay base na rin po doon sa pagbabaon ng mga hapon na kasama po yung truck, na kung paano po yan malulukit natin. So yan po ay aking ibabahagi sa inyo at sana makatulong po ito sa lahat po ng ating mga ka-TH kung paano natin malulukit kung saan nakatapat yung mga truck o nasaan yung unahan o nasaan yung hulihan at nasaan yung gulong. At ito mga ka-TH, mga kababayan, ay dapat meron pa rin po yung tinatawag na history yung lupa na atin pong treasure, na kung saan meron pong magpapatotoo o isa sa mga nakasaksi at nakakita o naging bihag ng mga hapon na sa lugar na yon ay merong ibinaon na truck na kasama po yung mga gold bar. So ito mga kababayan, sana nakatulong po ito at makasubaybayan nyo po yan. At may mga pamamaraan po tayo na yung aking munting kaalaman ay aking ibabahagi sa inyo na kung paano po natin malulukit itong truck na at kung saan po yan idinaan. So ito, kung mapapansin nyo po ito po yung kalintulad natin sa bundok. Yan. So ibig sabihin may history po yan lupang yan, at tulad na rin po sa aking sinasabi na ito po ay patag at patag din po yan, at meron pong mga deteksyon sa ibabaw na ito ng mga aura ng gold. Ayan. So kapag gagamit ka ka-TH sa paglukit mo po gamit ang locator, ay unahin mo po munang ilocate kung nasa inyong aura ng gold. Dyan po yan naglulukit. Halimbawa po yan, bibigyan ko po kayo ng halimbawa para mabilis nyo pong maunawaan. At malikit nyo po itong aura ng gold mga kababayan, ay alamin din po ninyo kung mayroon pong tunnel
ang kinalalagyan po ng gold. May mga pambala po kung paano ko po ginagamit, ay ganun din po ninyo ako tutularin para mahanap nyo po kung ang lugar na po na inyong tinitreasure ay mayroong entrance. So nandito po yan, kung mayroong entrance po yan, nandyan po yung entrance niyan na yan po ay sarado. Kapag ang tunnel po ay isinarado ng hapon at kapag ang tunnel ay nilagyan ng truck, ay yan po ay talagang isinarado, hindi po yan naka-open. So ganyan po yung gagawin mga katis. Alamin po muna ninyo yung entrance ng tunnel, kung saan po nakaposisyon yung entrance ng tunnel, at yung sinasabi po na mayroong magpapatotoo na yung pong lugar na yan ay pinagbaunan ng truck. So ito po yung mga pamamaraan natin. Kapag nalaman nyo po na mayroong entrance, kahit po yan ay sarado, nangangahulugan po yan, napapasok yan po doon sa ilalim, at nakadepende po yan sa haba o layo na gusto po ng mga Hapon sa ginawa nilang tunnel sa loob. So ito po mga kababayan, ibig sabihin kapag nilagyan po ang tunnel, ang loob, o pinagbaunan ng sinama na yung mga truck nila, kung ilan man po yan, ay isasarado na po nila yung tunnel na yan. At kung ilan po yung laman ng truck, kung ilang tinuladang gold po yan, ay yan po ay kadalasan o minsan ay tinatanggal nila sa loob ng truck, at kung saan po nakaposisyon yung truck, yung unahan ng truck, halimbawa po yun ang tunnel niyan ay pagayon, kung dito po nandito yung posisyon ng truck sa unahan, nakabalandra po yan, so baliktad po yan ang mangyayari po niyan, na andito po yan sa posisyong ito yung mga gold bar. Ganyan po yung ginagawa ng Hapon, puro baliktaran po, katulad halimbawa po niyan na ito po yung heart, kung nasan po yung dulo, baliktarin nyo po yan, naandun po yan at may bato po yan. Ganyan po yung pag ginagawa ng Hapon, binabaliktad po lagi nila yan. Kung nandito po yung dot na makikita nyo kapag lumalim kayo sa hukay, nandito po ang posisyon na mayroong giveaway kung lalalim po kayo diyan. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung mga pamamaraan na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog, at mas lalong pinag-aaralan po na kung papaano po yan ginawa ng Hapon, ay dapat pag-aralan din po natin yung tama na dapat po natin pasukin. Yung mabilis po tayo makapasok, kung matalino man ng Hapon, ay talinuhan din po natin. Na kung mautak sila, ay dapat tayo may isip din, may utak din tayo para sa paglukit po ng mga ganyan. So ito po yung pamamaraan na aking ginagawa kung paano po malulukit yung truck. So ang gagawin nyo mga kababayan, sana masubaybayin nyo po ito at na huwag po kayong magpo-forward para maabangan nyo po kung paano ko po ginagawa yung paglukit ng truck. Kahit po yun ay dalawa, kung dalawang truck po yan, ay sa pamamagitan po ng ating balar, kung katulad din niya po mga ka-TH, mga kababayan, ay pinag-aralan ko kung paano natin malulukit yung sucker deposit at kung paano natin malukit yung entrance ng tunnel na kahit yan ay sarado, at pinag-aralan ko kung ano yung nasa isip ng Hapon, paano nga naman malulukit natin yung truck, kung saan siya nakaposisyon, kung saan siya nakatapat, kung ano yung pinaglalagyan niya. So ganyan yan mga ka-TH. Kapag bundok po ito, ang Hapon po niya, kung kaya po umahon yan sa bundok, ay gagawin po niya. Pero pag hindi po niya kayang umahon at gusto nilang pati truck ay ibaon sa ilalim, ay dito po sila dadaan. Bubutasin po nila yan, at dyan na po nila ipapasok yan, mga truck nila dyan, kung ang tunnel po niyan ay paliter is din. So saka po nila isasarado yun, pabalik po na yung lupa dyan, at yun po yung mga sinasabing mayroong magkakaroon po yan ng isang malaking palatandaan dito sa ibabaw na isang old tree o isang malaking bato. Ayan. So ibig sabihin mga kababayan, dito sa tapat na ito ay yan po yung magtuturo sa pamamagitan po ng marker, na magkakaroon po yan ng marker din yan sa batong yan, na
magtuturo pa po yan kung nasaan doon yung interest. May tinuturo po yung pointer. Kaya matuturo po yan T na sinasabing tunnel o letter Y. Ganyan po yan mga katiits. At mayroon din po yung tinatawag na butas, dot. At kung tutuusin mga katiits, mayroon pa yung foot marker. Ayan. Ayan, pinapaalala ko rin po sa ating lahat na bawat po makikita nyo marker ay ibig sabihin nagtuturo pa ng mga supporter marker na para po sa tamang spot. Ganyan mga katiits yung ginagawa po ng mga Hapon. Ayan, hindi ko man sinasabi na ako'y magaling. So baka may mas magaling pa sa akin natin po mga kababayan, pero ito po ay ibinabahagi ko lang kung ano po yung aking kaalaman at para magkaroon po kayo ng ideya sa pamamagitan po nito. At ito mga katiits, yan ang isa sa mga old tree na kinatatapat o malaking bato na kinatatapatan po ng truck. So paano nga po ba natin malulukit o mahanap po yung truck? Sa pamamagitan po yan ng bala. Kaya dapat lahat po ng atin mga ginagawa ay dapat may bala. Kung ano po yung ginagawa ng Hapon, may solusyon. Susolusyonan po natin kung paano natin mahanap yan. Kung ano yung mga pamamaraan na ginagawa ko. So ito yan katiits. Nalukit mo yung aura ng gold at nalukit mo yung entrance ng tunnel. So kung ang bundok po ibilog ay sinasabi pong dapat malukit din natin yung kung hanggang saan yung hangganan ng tunnel. So hindi po siya lumampas dito. Wala pong lampas dito ng exit tunnel. Wala po yan. So ibig sabihin bilog po ang bundok na yan. O style po yan parang Mount Halcon. Ay wala pong sinasabing labasan, kundi talagang nagtuturo pa rin po itong dulo na doon pa rin po sa gitna. Pero medyo malayo-layo po yan. Nagsasabi po yung mga hanggang 50 meters po layo niyan. O 40 meters ang kunang tunnel. So ganyan mga katiits, sa pamamagitan po ng aking ituturo sa inyo na ibabahagi ay pag maglulukit nyo na po ng truck, nalukit mo na nga po yung lahat yan. Ito pong truck, ang gagawin nyo po diyan, pag binaon po ng Hapon yan, ay hindi po mawawala yung mirror. Yan po yung kaalaman na aking ibabahagi sa inyo sa paglukit po ng truck. Hindi po nawawala yung mirror, kasama po yan. So gagawin po natin mga katiits, kung ano po yung style ng mirror ng truck, mirror truck na ibinaon po ng Hapon, yun po yung ating ibabala sa locator. So ibig sabihin mga katiits, bihira po sa bundok na pag nagbala ka ng mirror ay bahira po yan na may malulukit ka. So dapat number 1 po, kapag ang area ay binagbaunan ng Hapon ng truck, ay dapat meron yung magpapatotoo na meron truck na ibinaon doon. So babalahan mo po yan ng mirror, ilalagay mo po yan sa loob ng locator, na maaring ito po yung magiging pangalawang ideya mo, magbibigay sa iyo ng patotoo na tama yung sinasabi po ng nagpapatotoo na meron nga pong ibinaon truck. Sa pamamagitan po ng mirror ng sasakyan ay ibabala mo yun sa locator, at kung saan po yan magtuturo, ibig sabihin niya mga ka-TH ay wala po yung ginagawang sinasabing black, hindi po yan nilagyan. Yan po ay automatic na sadya pong lalabas ang singaw niyan sa taas po yan. So hindi ka po tulad po yan ng mga gold na sadya po nilagyan ng pang-black para kahit na mga quality ng locator, mga quality ng scanner, satellite ay hindi po yan malulukit dahil napakatalino ng Hapon na sadya pong ginawa nila yan dahil alam nila na darating yung panahon na lalabas po yung mga matataas na kalidad na mga scanner satellite ay hindi po malulukit yung kanilang itinago sa ilalim dahil may pamblock po yan. So mga kababayan, pag ginamit mo na po yung mirror ay
mismong tatamaan po niya yung mirror nung sasakyan. At malalaman mo rin po sa detection kapag gumamit ka ng locator kung ang sasakyan ay ganito, nandito yung mirror, at alam nyo naman po yung lapad ng sasakyan. So dito po magkakaroon po yan ng detection. Iikis po yung ating single antenna o triple antenna, iikot, at dito rin po iikot yan o magkocross yan kapag dalawang single antenna. So ibig sabihin niya mga ka-TH, ay bibihira naman po sila maglagay dito sa hulihan ng mirror. Bihira po yan, talagang nandito yan sa side mirror talaga. Yan po malulukit na bala mo po ay mirror, ay matatagpuan po natin, makikita natin kung saan nakatapat yung truck na ibinaon po ng hapon. So ito mga kababayan, isa pa rin po sa mga pamamaraan, pangkaraniwan na rin po na ginagawa na kapag nagbala ka ng bakal. So isa rin po yan sa malulukit mo. Kaya lang yung sinasabi po ng iba, at ito naman din ay totoo, sa parte po ng waste industrial, doon po talaga nila yan ibinabaon ang mga sasakyan. So kailangan mo pa rin pong gumamit ng kompas diyan ng degrees sa posisyon po ng waste, dahil po yan ay mga industrial. Diyan po nila ibinabaon yung mga bakal, mga kagamitan sa parte po ng waste. Kaya yan mga ka-TH, magpapanama yan kapag dito ka kumuha ng bearing, hanapin mo yung waste, kung ang tunnel ay nakaikis o nakais, ay malalaman mo po kung saan nakaposisyon yung tunnel. Ang gamitin mo yung mirror at malalaman mo po kung nasaan na yung bandang unahan ng mirror. At sunod po dyan mga ka-TH, isa pa rin po sa mga pambala yung bakal, pero bihira po yung bakal na ibabala. Sa pamamagitan din po ng aking ibabahagi sa inyo mga ka-TH, sa mga pangalawang pambala po para natin ma-detect ito pong truck, ay babalap, kukuha po kayo ng spike ng gulong. Yung spike po yan. Yan po yung ibabala ninyo para sa paghanap po ng truck. Dahil malalaman nyo po diyan, ang detection po ng gulong ng spike ay dalawa. Ayan. Dalawa din sa hulihan o apatan niya na gulong. So yan mga ka-TH, magkakaroon kayo ng idea kapag binalahan nyo po ng spike na gulong ng truck o jeep, ay maglulukit po yan dito. So ibig sabihin niya, magkakaroon ka po ng idea na nandito po yung gulong, apat po yan, at yung meron pa po yan na tuturuan ng ating po locator, ay magtuturo pa rin po yan sa pamamagitan po ng ating mga ginagawang bala, na kung paano po natin na-locate yung tunnel kahit sarado yan, at saka po yung exit at saka deposit, ay ganun din po yung mga pambala natin para doon po sa ating mga hinahanap na kung ano po yung gusto natin hanapin. Mirror po para para makita mo, matapatan mo kung saan po yung mirror ng sasakyan, at ganun din po yung gulong, at yung ilan po yung detection niya, doon mo po malalaman na doon po nakatapat yun pong truck. Na yan po yung isa sa mga nire-request din sa akin ng ating isang ka-TH, na paano daw po malulukit yung truck, na ano daw po yung mga dapat ibala. Samantalang yung iba ginagawa po hulaan lamang, hulaan na dyan po ibinaon yung truck, sabi po nung nagpapatotoo, pero nung hukayin wala naman po. So kailangan po natin ng mga bala para po dyan, lahat po na mga inilalagay ng mga hapon ay kailangan po yung balahan kung ano po yung dapat ibala. Na ibig sabihin mga ka-TH, sa pamamagitan ng bala, kung ano yung gusto natin hanapin, ay yun po yung ating malulukit. So mga kababayan, mga ka-TH, sana ito pong pagbabahagi ko ng konting kaalaman ay sana makatulong po sa inyo at nagkaroon kayo ng idea na kung paano po hanapin ito pong ating hinahanap na sasakyan, kung nasan po yan banda. Kahit po yan malayo kayo,
Kapag ang area po yung may magpapatutoy doon sa lugar na yon ay mayroon pong ibinaong truck, so kahit po yan ay may distansya kayong 100 meters, 150 meters, kapag doon po talaga itinuturo na magpapatuto na mayroon truck, malalaman nyo na po yan, magtested na po kayo diyan sa locator na bala po ay yung mga ganong mirror. Pero maliban lamang po kung malapit kayo sa mga highway sasakyan, pero pag yan po ay mas malapit, dapat pag maglulukit po kayo dyan, medyo mas malapit kayo doon sa tinutumbok na area, kasi yun po yung kung ang locator po ay ito po ay ang tinutumbok po nito ay nasa mga 100 at ang highway po ay nasa mga 200 o 150 meters sa layo. So ang unahin po ng ating locator, ito po pupuntahan yan. Ito po talaga yan. Bihira naman po yan sa mga bundok na magkaroon po ng ganyan na ibinaon. So yun po yung mga pamamaraan na ginagawa ko po para sa mga pambala, para po sa atin pong mga hinahanap. At sana po yung makatulong ito mga ka-TH ang akin pong mga ibinabahagi sa inyo. Isa po yan sa pwede natin gawin at maging matagumpay po tayo doon sa ating pong mga hinahangad, sa ating mga plano. So maraming salamat pong muli sa ating lahat mga kababayan, mga ka-TH. Mabuhay po at huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment na rin po mga ka-TH. At nagtatanong din po ako mga ka-TH sa mga nagko-comment po sa aking YouTube channel, comment section, kung kayo po ay nag-comment ng alas 7 o anumang oras, balikan nyo po pag naka 24 hours at may reply po ako doon mga kababayan. At shout out po sa ating pong isang ka-TH sa Pangantukan, at si Mr. John Lloyd Vergara. Yan, shoutout po sa inyo lahat dyan, sa ating mga ka-TH dyan. At maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay nyo sa akin pong mga ginagawang video. Maraming salamat po muli at mabuhay po tayong lahat.